Magandang buhay sa mga minamahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Bagong araw, bagong kaalaman. Excited na ba kayo sa ating aralin ngayong umaga? Kung kayo'y excited na, isang thumbs up naman dyan. Ako nga pala si Sir Don, ang inyong gurong mapagsaliksik at mapagtanong na nagsasabing ang magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay dapat nating panatilihin at pahalagahan. Ang ating aralin ngayong umaga ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto ang nasusuri ang sosyo-kultural na pamumuhay ng mga Pilipino. Mga bata, bago ako magpatuloy ay magbibigay muna ako ng ilang paalala. Una, i-comment ang present, guro at paaralan. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin sa inyong pag-aaral. Pangatlo, maging magalang sa inyong mga comment at iwasan ang pagpo-post ng mga stickers. Pang-apat, i-comment ang mga katanungan sa comment box kung may nais linawin sa aralin. At panglima, at higit sa lahat, ihanda ninyo ang inyong sarili upang mag-aral ng mabuti. Mga bata, halina't magbalik-aral tayo sa paksang tinalakay ni Sir Brian, ang nasusuri ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Sagutan din natin ang gawaing aking inihanda. I-comment ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. Gamitin ang comment box para sa inyong mga kasagutan. Mayroon din kayong 10 segundo upang sagutan ang mga ito. Una, ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipinong naninirahan sa kapatagan ay pagsasaka. Tama o mali? Tama. Pangalawa, ang tanso ang pangunahing minimina ng mga sinaunang Pilipino. Tama o mali? Mali. Pangatlo, ang mga sinaunang Pilipino ay nakipagpalitan ng produkto sa mga dayuhan. Tama o mali? Tama. Pang-apat, ang Mindanao ang naging sentro ng kalakalan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino at mga ngalakal na Arabo. Tama o mali? Tama. Panglima, ang pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga Pilipinong naninirahan sa tabing dagat at ilog. Tama o mali? Tama. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikisa sa ating gawain. Mahusay, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng Wonderful Club. Mga bata, gusto nyo bang maglakbay sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? At alamin natin ang kanilang mayamang kultura. Tara, samahan nyo ako sa aking virtual pasyal. Magandang umaga mga bata!
Halina't mamasyal sa mga pangunahing lalawigan sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Ang mga lugar na ito ay dinarayo ng mga turista, lokal man o dayuhan, dahil sa mayaman nilang kultura. Ako nga pala ang inyong virtual tour guide, si Sir Don. Tara na, mag-enjoy at matuto sa ating virtual pasyal. Likas sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin. Sa katunayan, ang Pilipinas ay pangatlo sa may pinakamasayahing mamamayan sa buong mundo. Ito ay ayon sa isinagawang survey ng Gallup International noong 2017. Laging nakakaisip ang mga Pilipino ng mga pagdiriwang tulad ng mga festival. Marinduque. Ang lalawigan ng Marinduque ang nasa pinakagitnang lalawigan ng ating bansa. Ito ang itinuturing na Heart of the Philippines. Ang lalawigang ito ay dinarayo ng mga lokal at mga dayuhang turista dahil sa mayaman nitong kultura. Ito rin ang tahanan ng Moriones Festival. Ang Moriones Festival ay nagsimula noong 1807. Ito ay isang religious festival na nagkukwento ng buhay ni Saint Longinos, isang senturyong Romano. Si Longinos, isa sa mga sundalong bulag, ang isang mata, at nakasaksi sa pagpapako kay Jesus. Upang matiyak na patay na si Jesus, ay ibinaon niya ang kanyang espada sa tagiliran nito at tumilamsik ang dugo sa kanyang mga matang hindi nakakakita, at ito'y himalang biglang gumaling at nakakita. Dahil dito, siya ay nagbalik loob at naging isang Kristiyano. Hinabol ng mga sundalo si Longinos sa buong kabayanan hanggang siya ay nahuli at iniharap kay Poncio Pilato at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot. Ang Moriones Festival ang nagpabantog sa mayamang kultura ng lalawigan ng Marinduque. Ngayon naman ay dumako tayo sa Visayas. Ang ati-atihan ay isang pista tuwing ikalawang linggo ng Enero sa Kalibo, Aklan. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang pagkatapos ng selebrasyon ng 3 hari. Gamit ang makukulay na maskara, uling sa katawan, at iba pang matitingkad na kasuotan. Ang mga taong kaisa sa pagdiriwang ay sumasayaw kasabay ang tunog ng mga tambol at sigaw na halabira. Ang salitang ati-atihan ay nangangahulugang maging katulad ng isang ati. Noong 13 ng siglo, pinaniniwala ang dumating sa Panay ang 10 dato mula sa Borneo at nakipagkasundo sa mga katutubong ati. Ang mga ati ay mga negrito o maliliit at maiitim na tao. Kulot ang buhok at naninirahan noon sa Panay. Ayon sa kwento, binili ni Dato Puti ang ilang bahagi ng lupain kapalit ng salakot na ginto at iba pang hiyas. Magmula noon ay sa kabundukan na naninirahan ang mga ati. Bumababa lamang sila kapag humihingi ng tulong sa mga dato. Ang mga ati ay sumasayaw at kumakanta bilang pasasalamat. Upang higit na sumigla, itinapat ang ati-atihan
sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. Kaya't bahagi ng pagtatanghal ang pagbubunyi sa imahen ng batang si Jesus. Tara, samahan niyo akong pasyalan ang Mindanao. Ang Lanzones Festival o Kapistahan ng Lanzones ay isa sa pinakamatagal na selebrasyon sa Mindanao. Ang kapistahang ito ay ginaganap sa Kamigin tuwing buwan ng Oktubre. Ang pagdiriwang na ito ay tinatampukan ng maraming aktibidades tulad ng street dancing at ang pagpapamalas ng mayamang pamanang kultura ng mga taga-Kamigin. Ang 4 na araw na selebrasyon ay nagsisilbing pasasalamat sa magandang ani ng Lanzones. Sana ay nag-enjoy kayo mga bata sa ating virtual pasyal. Muli, ako si Sir Don, ang inyong virtual tour guide. Maraming salamat! Mga bata, naibigan niyo ba ang ating virtual pasyal? Kung naibigan niyo, isang thumbs up naman dyan. Nagpapasalamat nga pala ako sa orihinal na may-ari ng mga larawan na aking ginamit sa video. Gayon din sa Department of Tourism. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Tahanan ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng mga Ibatan, Igorot, Aita, Kalinga, Mangyan, Tagbanwa, Tausog, Moro o Muslim, Kapampangan, Maranao, Cebuano, Bicolano, Tagalog, at iba pa na may halos iisang paraan ng pamumuhay, dulot ng iisang kasaysayan at tupog rapiya. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga katutubong Pilipino ay mayroon ng mayamang kultura tulad ng paniniwalang panrelihiyon, maayos na kasuotan, sayaw, panahanan, sining at panitikan, musika, sistema ng edukasyon, kaugalian at tradisyon, at iba pa. Naging saksi ang mga dayuhan tulad ng mga Chino, Hapon, Arabo, at Indian. Ayon sa natalang kasaysayan, ang mga katutubong Pilipino ay may maayos na sistema ng kalakalan at maunlad na kultura. Ito'y higit na pinagyaman ng kanilang pakikipag-ugnayan. Ano nga ba ang sosyo-kultural? Ito ay nagmula sa dalawang salita na sosyo at kultural. Ang sosyo ay tumutukoy sa grupo ng mga tao at kultural tumutukoy sa ideya, kinagawian at kilos ng mga tao sa isang lipunan. Kapag pinagsama natin ang sosyo at kultural o sosyo-kultural, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Ano nga ba ang kasuotan ng mga katutubong Pilipino? Likas sa mga Pilipino ang pagsusuot ng magarang damit noon pa man. Ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng putong, ang kapirasong tela na iniikot sa ulo. Sinasalamin ng putong ang katangian ng may suot nito. Ang pulang putong ang suot ng mga taong nakapaslang ng isang tao, samantalang bordadong putong naman ang isinusuot ng nakapaslang ng 7 tao. Gumagamit din ang mga kalalakihan ng kangan, pang-itaas sa damit na walang kwelyo at manggas. Ang pulang kangan ang ginagamit ng mga dato, samantalang itim o bughaw ang ginagamit
ng mga kalalakihang nabibilang sa mababang uri. Gumamit din ang mga kalalakihan ng bahag, ang kapirasong tela na ginagamit pang-ibaba upang takpan ang maselang bahagi ng katawan. Ano naman kaya ang kasuotan ng mga kababaihan? Ang mga kababaihan ay gumagamit ng baro, damit pang itaas na may mahabang manggas. Gumamit din sila ng tapis, ang malapad na tela na ibinabalot sa baywang. Gumamit din sila ng saya, ang damit pang ibaba at tinatawag namang patadyong ng mga Bisaya. Likas din sa mga Pilipino ang paggamit ng mga palamuti sa katawan. Ano nga ba ang mga palamuting ginagamit ng mga katutubong Pilipino? Gumagamit sila ng ganbanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Gumamit din ang mga kababaihan ng pumaras, isang alahas na hugis rosas. Ang natatanging uri ng alahas na ito ay sinusuot ng mga babae sa kanilang buhok. Ano nga ba ang sinaunang sining ng mga katutubong Pilipino? Pangunahin sa kanilang sining ang paglalagay ng tattoo sa katawan. Sinimulan ito ng mga Bisaya at may kinalaman ito sa antas ng kanilang pamumuhay. Tinawag silang pintados ng mga Espanyol o ang mga katutubong Pilipino na mayroong tattoo. Ano naman ang kaugalian ng mga Pilipino? Mataas ang pagpapahalaga ng sinaunang lipunang Pilipino sa mga kababaihan dahil sa natatangi nilang kakayahang makapagsilang ng sanggol. Kung kaya't binigyan nila ito ng mga karapatan tulad ng ang ina ang karaniwang nagbibigay ng pangalan sa kanyang anak noong sinaunang panahon sa lipunang Pilipino. Ang pangalan ay batay sa partikular na pangyayari tulad ng pangalang Maliwag na nangangahulugang mahirap na pagluluwal ng sanggol. Makikilala ang kaibahan ng pangalang lalaki at babae sa pamamagitan ng pagdaragdag ng katagang in. Kung ang pangalan ng lalaki ay Ilog, ito ay nagiging Ilugin kung ipapangalan sa babae. Ano naman kaya ang kaugalian ng mga katutubong Pilipino sa paglilibing? Inihahanda ng mga katutubong Pilipino ang kanilang mga yumao sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis, at pagbibihis ng magarang kasuotan. Pinababaunan din ng mga katutubong Pilipino ang kanilang mga yumao ng mga kasangkapan tulad ng seramika at mga alahas o palamuti sa paniniwalang magagamit nila ang mga ito sa kabilang buhay. May dalawang bahagi ang paglilibing sa sinaunang lipunang Pilipino. Una, inililibing nila ang yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan at palamuti. Pangalawa, ang pagpapatuyo ng mga labi at paghango nito mula sa libingan at pagsisilid sa loob ng banga. Ano naman kaya ang paniniwalang panrelihiyon ng mga katutubong Pilipino? Animismo. Animismo ang relihiyon ng ating mga ninuno noong unang panahon. Ito ay dahil sa kanilang paniniwala na ang mga bagay sa kalikasan ay mayroong kaluluwa. Naniniwala rin ang mga katutubong Pilipino na may gumagalang espiritu sa kanilang kapaligiran. Ito ay tinatawag na anito ng mga Tagalog at diwata naman ng mga Bisaya.
gawaing panrelihiyon ay pinangungunahan ng katalonan o babaylan. Gumagawa ng ritual bago simulan ang anumang gawain tulad ng pagtatanim at paglalakbay. Ang mga espiritu ng kalikasan ay tinatawag na bathala ng mga Tagalog, aba ng mga Cebuano, laon ng mga Bisaya, at kabunyian ng mga Igorot. Ang halimbawa ng mga Diyos ng ating mga ninuno ay si Dapa, ang Diyos ng kamatayan para sa mga Bisaya. Apo Laki, ang Diyos ng digmaan para sa mga taga Pangasinan. Dalang, ang Diyos ng kagandahan para sa mga Ilocano. Ang bulol, ang pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera. Alam niyo ba mga bata na ang bulol ang nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan? Alam niyo rin ba mga bata na inuukit ng ating mga ninunong Pilipino ang mga bulol sa puno ng nara at ipil at inilalagay nila ang mga ito sa kanilang kamalig sa paniniwalang darami ang kanilang ani? Sa pangrelihiyon ng ating mga katutubong Pilipino ay ang relihiyong Islam. At ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ang Islam ang isa sa mahalagang nag-ambag sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Isang relihiyong may paniniwalang si Allah ang nag-iisang Diyos. Itinatag ito ni Propeta Muhammad noong 600 CE. At ang banal na aklat ng Islam ay tinatawag na Quran. Mga bata, tandaan natin, maunlad na ang kultura ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang kultura ng mga sinaunang Pilipino ay makikita sa kanilang paniniwalang panrelihiyon, pananamit, kaugalian o tradisyon, palamuti sa katawan, at iba pa. Mahigit na karapatan ang mga kababaihan sa pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Malaki ang kinalaman ng mga tradisyon at paniniwala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Mga bata, tandaan din natin na ang kultura ang nagbubuklod sa ating mga Pilipino. Kaya nararapat lamang na ating panatilihin ang magagandang kultura ng ating bayan. Ngayon naman mga bata ay dadako tayo sa pangwakas na gawain. Tukuyin ang inihinging konsepto sa bawat bilang. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Gamitin ang comment box para sa inyong mga kasagutan. Mayroon din kayong 10 segundo upang sagutan ang mga ito. Una, tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Sosyo-kultural. Pangalawa, isang alahas na hugis rosas na sinusuot ng mga babae sa kanilang buhok. Pumaras. Pangatlo, ang banal na aklat ng mga Muslim. Ano kaya ito? Quran. Pang-apat, ang nangunguna
sa mga gawaing pangrelihiyon ng mga katutubong Pilipino. Babaylan. At panglima, ang relihiyon ng mga unang Pilipino na naniniwala na ang mga bagay sa kalikasan ay may kaluluwa. Ani mismo, maraming salamat mga bata sa inyong pakikisa sa ating gawain. Magaling! Bigyan nyo ang inyong mga sarili ng excellent club. Abangan din si Binibining Hana Coronel sa kanyang pagtalakay sa politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po, Sir Don. Ngayon naman, ay alamin natin ang politikal na pamumuhay ng mga Pilipino kung saan nais kong masuri ninyo ang pamumuhay ng mga Pilipino ayon sa kanilang pamumuno, pagbabatas at paglilitis. Dalawa ang uri ng pamahalaan na umiiral sa sinaunang panahon ng Pilipinas. Ito ay ang pamahalaang barangay at pamahalaang sultanato. Ang pamahalaang barangay ay lumaganap sa mga pamayanan sa Luzon at Visayas. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay o balanghay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipinong naninirahan sa mga kapatagan. Ang barangay ay isang unit na pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon ng Pilipinas. Ang isang barangay ay karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay. Ang dato at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Ang dato ang kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Itinuturing ang dato bilang ama ng kanilang barangay, kaya't malawak ang sakop ng kanyang katungkulan at kapangyarihan. Nakasalalay sa dato ang kapakanan ng buong barangay, kaya't tungkulin niya ang magpatupad ng mga batas at ipagtangkol ang kanyang barangay laban sa kaaway tuwing may digmaan. Atubang ng dato o agurang ang tawag sa lipon ng mga matatanda at marurunong na nagbibigay payo sa dato. Mayroon tayong dalawang uri ng batas. Ito ay ang hindi nakasulat na batas at ang nakasulat na batas. Ang hindi nakasulat na batas ay batay sa kaugalian at tradisyon. Nagpasalin-salin ang mga ito sa mga henerasyon sa pamagitan ng pagkukwento, pangangaral, at patuloy na paggamit. Samantalang ang nakasulat na batas naman ay ang mga pag-uutos na ginagawa ng dato kasama ang lupon ng mga matatanda na nagsisilbing kanyang tagapayo. Nakapaloob sa mga nakasulat na batas ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari ng mga ari-arian, parusa sa pagnanakaw, pagtataksil, pandaraya, pagsasamantala at iba pa. Ang umalohokan ng tawag sa tagasigaw kapag ang batas ay napagtibay na ng dato. Sa Visayas, isa rin ito sa pinunong inihalal ng mga dato sa tuwing may malaking away na kailangang ayusin. Sila ay inaasahang maglilitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkaalitan. Dahil nabanggit natin ang salitang paglilitis, alam niyo ba mga bata na malaki ang pagkakaiba ng paglilitis noon at ngayon? Paano nga ba ginagawa ang paglilitis noon? Ang paglilitis ay sinasagawa sa mga mamamayan na nagkasala sa kanilang pinuno. Ang dato ang tumatayong hukom at pinagpapayuhan siya ng lupon ng mga marurunong na agurang. Ang mga dato ang nagbibigay ng hatol sa mga pagkakasala ng mga kasapi ng barangay. Dumaraan sa proseso ang pagdinig ng kaso at paglilitis na ginaganap sa harap ng madla. Ang mga saksi ay nanunumpa sa harap ng mga hukom at ito ay tinuturing na banal o sagrado. Sa mga pagkakataong hindi madali ang pagpapasya sa isang kaso, isinasailalim ang mga akusado sa mga pagsubok sa paniniwalang kakatigan ng Diyos ang walang sala at paparusahan naman ang mga salarin.
Narito naman mga bata ang ilang pagsubok. Ngayon pagmasdan ninyo ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Tama, ito ay larawan ng taong nasa ilalim ng tubig. Para sa unang halimbawa ng pagsubok, ito ay ang pagsisid ng matagal sa ilalim ng ilog at ang unang umaon sa tubig ang ipinapahayag na nagkasala. Ikalawang halimbawa, ano naman kaya ito? Tama, ito ay isang larawan ng kumukulong tubig. Para sa ikalawang halimbawa ng pagsubok, ay ang pagkuha ng bato sa loob ng sisidlang may lamang kumukulong tubig at ang taong hindi gaanong napaso ang kamay ang pinaniniwalaang walang sala. Ikatlong larawan. Ano ito mga bata? Tama, ito ay ang kandilang may sindi. Sa ikatlong halimbawa ng pagsubok ay ang paghawak ng kandilang may sindi at kung sino ang unang namatayan ng kandila ay tinuturing na may sala. Ayan, naisa-isa na natin ang mga halimbawa ng pagsubok. Sa maraming pagkakataon mga bata, ang panig na nakapaghaharap ng pinakamaraming saksi at ebidensya ang siyang nananalo. Sa ibang barangay naman, ang paglilitis ay ginagawa sa pamamagitan ng sibatan o tagaan at ang matalo sa labanan ay pinalalagay na siyang may sala. Ngayon, ano-ano naman kaya ang tungkulin ng dato? Isa-isahin natin ito. Una, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan. Ikalawa, ipagtanggol ang nasasakupan. Ikatlo, pangalagaan ang bawat mamamayan. Ikaapat, magbigay ng payo sa mga humihingi nito. At ikalima, mamuno ng makatarungan at naaayon sa matandang kaugalian at mga batas. Ngayon naman tukuyin natin ang pamahalaang sultanato. Ang sultanato ay isang sistema ng pamamahala na batay sa katuruan ng Islam. Ito ay pinamumunuan ng sultan. Siya ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaang sultanato. Si Sharif ul-Hashim o Sayyid Abu Bakar ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas, partikular na sa Sulu, at tumayo rin siyang sultan nito. Si Sharif Kabungsuan naman ang nagtatag ng sultanato sa Mindanao taong 1478. Ang sultan ay may angking kayamanan, mataas na bilang ng mga tagasunod at may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalagang ng lipunang Muslim. Sila nagsasalaysay ng pinagmula ng lahi ng mga sultan. Ang sultan ang siya nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa pamahalaang sultanato. Katulong ng sultan sa pagpapatupad ng batas ang Ruma Bitsara na nagsisilbing tagapayo na binubuo ng mga makapangyarihan at mayayamang pinuno sa pamayanang nasasakupan ng sultanato. Ang sultan din na nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga nalalabag sa batas. At bilang pinuno, mayroon ding tungkulin ang sultan sa kanyang pamamahala. Una, nagsisilbing hukom sa paglilitis. Ikalawa, tumatayong kinatawan ng kanyang mga nasasakupan sa anumang pakikipag-ugnayan ng sultanato. Ikatlo, ang sultan din ang tagapagtanggol ng kanyang mga nasasakupan at tagapagturo ng mga aral ng Islam. Kung ang mga pinuno ng barangay at sultanato ay may sinusunod na batas, mayroon ding tungkulin at karapatan ang mga mamamayan. Ngayon isa-isahin natin ang mga ito. Tungkulin ng mamamayan na gumalang at maglingkod ng tapat sa kanyang pinuno. Sumunod sa mga batas at mga utos ng dato. Magbayad ng buwis. Tumulong sa pagtatanim sa bukirin, pangangaso at pangingisda para sa dato. At ipagtanggol ang kanyang barangay sa panahon ng digmaan. Karapatan din ng mamamayan na makapamili ng kanyang hanap buhay, makapamili ng kanyang mapapangasawa, mag-angkin ng mga ari-arian ng lupa, bahay, mga hayop at iba pang kagamitan, ipagtanggol ang sarili kung naharap sa kaso. Ngayon, natukoy na natin ang dalawang uri ng pamahalaan at ang mga tungkulin at karapatan ng mga mamamayan. Ngayon naman, alamin natin ang mga antas ng katayuan sa lipunan. Mayroong 3 antas ang lipunan noon ng ating mga ninuno.
Ito ay ang Maginoo, Maharlika, at Alipin. Ito ay mula sa lipunang Tagalog. Ang Maginoo ay angkan ng datu. Sila ay mayayaman, makapangyarihan at ginagalang ng mga pinuno sa buong barangay kabilang ang kanilang mga angkan. Tinatawag na gat o laka ng mga lalaki, dayang o dayang-dayang ang mga babae, at Panginoon naman kung ang pinuno ay nagmamay-ari ng maraming lupain, alipin at ari-arian. Ang ikalawang antas naman ay Maharlika. Sila ay pinanganak na malaya, kabilang sa mga tagapagtanggol ng dato o sultan at mga mangangalakal. Sila ay hindi nagbabayad ng buwis. Ang mga Maharlika ay may tungkuling samahan ng dato sa pakikipagdigma, paglalakbay, paggawa ng mga bagay, pagsasaka, pagsasagwa ng mga bangka, at sa mga gawaing pampamayanan. May karapatang mamili ng sariling hanap buhay ang mga Maharlika. Sila rin ay nakakapag-ari ng lupa at may karapatang mamili ng dato na kanyang sasamahan o paglilingkuran. Ang pinakamababang antas ng lipunan ay ang mga alipin. Sila ay hindi malaya, walang sariling tirahan, walang pag-aari, at nakatira sa tahanan ng kanyang amo at maaring ipagbili. Sila rin ay naglilingkod ng walang bayad at hindi maaaring mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Nagiging alipin ang isang mamayan kapag siya ay pinanganak sa mga magulang na alipin, nabihag sa digmaan, ipinambayad sa utang, nabili at naparusahan sa nagawang kasalanan. Mayroong dalawang uri ng alipin sa Katagalugan. Ito ay ang aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Ang aliping na mamahay ay may karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa, hindi pinagbibili, at maaaring manirahan sa sariling bahay. Ang aliping na mamahay ay maaaring magkaroon ng ari-arian maliban sa lupang kinatitirika ng kanyang bahay. Sila ay binabayaran sa kanyang paglilingkod. Ang aliping sa gigilid naman ay hindi malaya. Walang sariling tirahan, walang pag-aari, nakatira sa tahanan ng kanyang amo at maaaring ipagbili. Naglilingkod sila ng walang bayad at hindi maaari mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Uripo naman ang tawag sa Bisaya. Ito rin ay merong tatlong uri, ang ayowe, tumarampok, at tumataban. Ang ayowe ang pinakamababang pangkat ng uripon. Sila ay naninilbihan kailanman naisin ng dato. Ang tumarumpok naman, sila ay naninimbihan ng isang araw sa isang linggo sa dato at maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanilang paninilbihan. At ang ikatlo ang tumataban. Sila ay naninilbihan sa dato tuwing may piging o pagtitipon lamang. Ang pagiging alipin ay hindi panghabang buhay. Sila ay magiging malaya kung papalayain sila ng kanilang amo o makakapagbayad ng karampatang halaga sa kanyang Panginoon. Maaari din sila mawala sa pagiging alipin kung sila ay makapag-asawa ng kabilang sa mas mataas na antas sa lipunan at makapagpapakita ng kabayanihan sa digmaan. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating pinag-aralan? Maaari ba mag-comment kayo sa ating comment section na yes ma'am kung ito ay inyong naunawaan? Magaling! Tandaan natin mga bata, mayroong dalawang uri ng pamahalaan noon. Ito ay ang barangay at sultanato. Ang barangay ay pinamumunuan ng dato at ang sultanato naman ay pinamumunuan ng sultan. Ang bawat pinuno ay may kanya-kanyang katangian at estilo ng kanilang pamumuno. Ang bawat mamamayan ay may tungkulin at karapatan sa bawat pamahalaan. Mayroong antas ang lipunan ng pinapairal noon. Sa Katagalugan, ito ay tinatawag na Maginoo, Maharlika at alipin. Ang alipin ay mayroong dalawang uri, ang aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Sa Bisaya naman, ang tawag sa alipin ay uripon at ito rin ay may tatlong uri, ang ayowe, tumarampok at tumataban. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa inyong mga katanungan na kinoment sa ating comment section. Maraming salamat po. Para sa unang katanungan, Ma'am Hana, kapag po ba nakapag-asawa ang alipin ng mas mataas na antas, ay maaalis na po siya sa pagiging alipin? Napakagandang katanungan, anak.
Opo, maaaring maalis sa pagkaalipin ng isang mamamayan kung siya ay makapangasawa ng mas mataas sa kanyang katayuan. Halimbawa, kung ako ay isang alipin at nakapangasawa ko ng isang maharlika, ako rin ay magiging ng isang maharlika. Naway nasagot ko ang iyong katanungan. Para sa ikatawang katanungan, paano po kung matalo sa labanan o paglilitis ang taong hindi naman nagkasala? Paparusahan pa rin po ba siya? Napakagandang katanungan din ito. Yes, anak, paparusahan pa rin po ang taong iyon. Ang ating mga ninununoon ay naniniwala na kakatigan ng Diyos ang walang sala at paparusahan naman ang salarin. Kaya't kung sino man ang matalo sa pagsubok ay kanyang pinaparusahan. Kaya't upang mapatunayan mo na ikaw ay hindi nagkasala, kailangan mong ipanalo ang pagsubok na ibinigay sa iyo. Naway, nasagot ko ang inyong mga katanungan mga anak. Kung mayroon man akong hindi nasagot ay huwag mag-alala dahil nariyan ang inyong guro sa Araling Palipunan mula sa inyong minamahal na paaralan para sagutin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng follow-up discussion through FB Messenger and Google Classroom. Para sa ating takdang aralin, sagutan natin ang mga katanungan na makikita sa ating learning packets sa Aralin 6. At nais ko rin na handa ninyo ang inyong mga sarili para sa susunod na talakayan kasama si Sir Brian patungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Nais ko rin magpasalamat sa mga susunod na sanggunian para sa mga larawan na ginamit natin ngayon. Gayon din sa Aklat ng Kayamanan 5 at Pinoy Ako 5. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hangad ko na mayroon kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Muli ako si Binibining Hanay Coronel, panatilihin ang pagiging mabait, magalang, may takot sa Diyos at matapat na bata. Dahil sa Araling Palipunan, bida ang kabataan. Dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Paalam!